pong isang taon, dinala kayo ng unang hirit sa Holy Land para sa live Lenten coverage nito. Ngayong pong taon naman, ay dadalhin namin kayo sa sentro ng Katolisismo, ang Vatican sa Italy. At unang araw pa lamang ho ay maswerte ng nabasbasa ni Pope Francis ang ating kahiritang si Susan Enriquez. Kaya naman, pakinggan po natin ang kanyang kwento live mula sa Italy. Susan, good morning mula dito sa Pilipinas. Mars, buongiorno dyan sa Pilipinas. Alam mo, lahat naman tayo, mga Pilipino, no? Halos lahat tayo. Kung magkakaroon ng pagkakataon makarating sa Italy at lalo na tumuntong dito sa Vatican City, kakasama sa kanyang hahangarin o nanaisin na makita ng malapitan si Pope Francis. Kaya naman ito yung ginawa ko ngayong araw nito. No? Maraming tao, maaga nagdatingan ng mga tao doon sa St. Peter's Square. Maaga silang pumila. Pero hindi yan naging dahilan para hindi natin ituloy yung ating pagnanais na makita nga natin ng malapitan si Pope Francis. Pero nadagdagan pa yung kailangan mong paggawing sakripisyo para lang makita mo si Pope Francis dahil bumuhos ang ulan. Pero alam mo Mars, kahit pa bumuhos ang ulan, hindi ito naging dahilan para umalis yung mga tao doon sa kanilang mga pwesto. Bagkus, itinuturing daw nila ito na blessing at yun nga, mapalad kami na magkaroon ng pagkakataon makita kanina si Pope Francis. Panoorin po natin ito. Makapal ang tao ngayon na nandito ngayon at naghihintay para sa convoy ni Pope Francis. Noong 2015, isa ako sa mga reporter na nag-cover sa pagbisita ni Pope Francis sa Pilipinas. Pero hindi ako nagkaroon ng pagkakataon na makita siya ng malapitan. Ngayong Semana Santa, kami naman ang bumisita sa lungsod ng Vatican, ang tahanan ng Santo Papa. Tuwing Miyerkules, kapag nasa Vatican ng Santo Papa, nagkakaroon ng tinatawag na Audience with the Pope. Dito, nabibigyan ng pagkakataon ng madla na makita si Pope Francis ng malapitan at tumanggap ng papal o apostolic blessing. Naku mga kapuso, excited na ho ako na kung saan ho, bukod sa makikita ko si Pope Francis, magkaroon talaga tayo ng pagkakataon na mas malapit siya sa atin at mabasa niya yung mensaheng galing sa ating programa sa GMA 7 at syempre para ho sa ating mga Pilipino saan mang panig ng mundo. Kita niyo ho, walang tigil ho yung dating ng tao dito sa St. Peter's Square. Sa dami ng mga debotong narito mula sa iba't ibang bansa, syempre, hindi mawawala ang mga Pinoy. Hello po! Kay Susan tayo! Unang hirit! Unang hirit! Number 1, unang hirit! Opo, bakit aga kayo pumila? Para po makaupo kami ng maayos. Hanggang magsimula ang sandaling pinakahihintay ng lahat. Nagsimula ng lumibot si Pope Francis sakay ng kanyang Pope Mobile. Mahigpit ang seguridad. Bukod kasi sa pinuno si Pope Francis ng buong simbahang Katolika, siya rin ang tumatayong head of state ng Vatican, ang pinakamaliit na estado sa buong mundo. Try namin na abangan si Pope Francis. Emotional pala yung feeling talaga pag nandito ako sa St. Peter's Square at dito mo nakita si Pope Francis. Ito na, nakapagpapakita ko si Pope Francis. Ready ko na yung ating speaker from the Philippines, from Unang Hirit. Francis! Pope Francis! Pope Francis! Pope Francis! Pope Francis! Nakakaano ka, nakakakanya wala yung aking eksena dito. Nakakita ko si Pope Francis sa iyak. Kahit umaulan, okay lang. At least nakita natin na dumaan siya dito. Lumikot na siya dito. Nakakatouch yun. Eksena talaga, di ba? Mawa na si Pope Francis. Ayun na po siya ngayon sa stage. Yan. Nagbibigay na po ngayon ng mensahe si Pope Francis sa mga tao na dito sa St. Peter's Square ngayon pong araw ng Miyerkules. Tapos na yung kanyang pagbibigay ng blessing sa mga taong nagpunta rito. Kahit na nga po umuulan, marami talagang matitig na naghintay kay Pope Francis. Salamat sa iyong basbas at pagpapala, Pope Francis.
Alam mo, Mars Connie, matapos yung pagkakataon kanina na makita natin si Pope Francis ng malapitan, no? Ito na yung pinakamalapit na pagkakataon nakita ko siya, no? Bagamat dumalaw na nga siya sa atin sa bansang Pilipinas. Nakakatuwa talaga yung feelings, ang pakiramdam mo, blessed na blessed ka. At ganoon din naman ang naramdaman ng mga kapwa natin Pilipino na nakita ko rin kanina at nakasalumuha doon sa St. Peter's Square at nag-abang doon sa paglilibot nga ni Pope Francis. Sabi nga nila, kung hindi man sila nakalapit o hindi man sila nalapitan ng Santo Papa, ay ang feeling nila ay blessed na blessed sila doon sa pagkakataong nangyari kanina. Mars Connie? Yes, Mars, sabi mo nga, di ba, every Wednesdays nagkakaroon ng pagkakataon talagang ang publiko, no, na makita ng malapitan itong si Pope Francis. Yung nandoon ka kasi talagang dadama rin namin mula dito, no, yung talagang na-touch ka nga, talagang naiyak ka. Kwentuhan mo pa kami, yung journey mo doon sa mismong araw na nandoon ka sa area na yon. Kasi alam mo, Mars Connie, umaga pa lang, siguro pumunta kami doon ng alas 7 pa lang ng umaga. Marami ng taong nakapila, no? Talagang kailangan pumila ka doon para makakuha ka ng magandang spot, no? Hanapin mo yung spot na pwedeng makita ka o kaya naman tumigil sa'yo si Pope Francis. Pero yun nga, habang naghihintay kami doon, bumuhos nga yung ulan. So parang iniisip ko, naku, baka umalis yung mga tao, no? Kasi yung iba, hindi naman handa, walang dalang payong, walang dalang kapote. But hindi ganon, ano? Yung iba, kung wala man dalang payong at walang dalang kapote, wala nang pagkakataon para kumuha. Naghintay pa rin sila doon at yung mga nakausap ko, sabi nga nila, blessing pa rin namang itinuturing yun kung umulan at naglilibot doon si Pope Francis at makikita nila ba, Mars Connie? Oo, talagang nakikita na rin namin yung warmth ng Santo Papa, hindi ba? Talagang genuinely, talagang kumakaway, nakangiti parati. Pero how's the security? Kasi alam naman natin talagang may mga bantayan, ano, lalo na dyan sa Europa. Medyo mahigpit din yung seguridad, ano? Bago ka makarating doon sa lugar kung saan pwedeng ka magkakaroon ng pagkakataon na makita mo nga itong si Pope Francis habang naglilibot. May mga security check na ginagawa, yung mga bag, yung mga dalang gamit, dumadaan doon sa x-ray machine. At siyempre, yung mga lugar doon na talagang off-limits para sa mga taong pumupunta, may mga nakabantay talaga. Kahit kami mga media, no? Kailangan mag-secure kami ng mga accreditation permit from the Vatican para kami ay makapag-cover doon sa pagkakataon kanina doon nga sa general audience. Papuntahan natin yung ilang lugar doon na kahit papaano may magkakaroon tayo ng magandang pagkakataon na makuhaanan at malapitan itong si Pope Francis. Mars Connie? Yes, Mars. At gusto din siyempre natin mapabaon, ano, yung mensahe naman ng ating Santo Papa dun sa misa na ginawa niya dyan. Ano nga ba yan? Oo. Siyempre, alam mo ng Santo Papa, pagka nagbibigay ng mensahe, ito ay lagi sa kapayapaan at pagmamahal sa bawat isa. Lalong-lalo na ngayon nalalapit ang Semana Santa, ay pinapaabot niya yung kailangan ipalaganap natin ng pagmamahalan sa isa't isa sa kabila ng mga nangyayari dito sa iba't ibang panig ng mundo. Yun naman yung laging mensahe nitong si Pope Francis. Kaya naman siya talagang mahal na mahal natin. Ayun. At siyempre, Mars Connie, kami dito ay talaga tuwan-tuwa doon sa pagkakataon nangyari kanina. At wag ho kayo aalis dahil mamaya ihahatid pa ho natin ang ilang mga pamamasyal natin dito sa Italia. Kasama pa rin natin mga kababayan mula sa Barangay Balele sa Tanawan City, Batangas. Makakasama pa ho natin sila kaya wag ho kayong aalis. Mars Connie? Yes, kamusta mo na lang kami sa kanila, ha? Buongiorno, maraming salamat, Susan. Babalikan ka namin maya-maya lamang.